Kamusta kayong lahat? Ngayon na may magta-target shooting naman ulit tayo. Ito ang gagamitin natin na pang target shooting. Ito ang aking spear gun na merong line release. Okay, so ngayon ko lang ulit siya papraktisin. Titingnan natin ang performance na ito ngayon. Kung anong kanyang performance. Okay, so tara, testingin na natin. Ang magiging target natin ay yung mineral water na nando doon. Ito ang ating magiging target, yung mineral water na yan. Tingnan natin kung anong kalalabasan, kung tatamaan ba niya yan, kung tatamaan ba natin. Gamit itong aking spear gun na ito. Ito ang kauna-unahang spear gun ko na mayroong line release. Ayan. Ayan siya. Naka-ready na yung mga tali. Pansamantala, nylon lang muna nilagay ko dyan. Hindi pa ako nakakabili ng pinakagoma talaga. I mean, pinakatali talaga. Okay, so i-load na natin. Tingnan natin kung tatama tayo ron. Hindi ko pa ito natapapartis ng ganyan-ganito kalayo. Sure ball. Baon. Puntahan natin yung tama. Ayan, ito yung dali natin. Baybay natin yung tali. Ayan. Ito ang ating pinaka-bala. Yun ang tama niya. Baon. Tagos hanggang likod. Ayan ang kanyang tagos. Ayun ang kanyang tagos. Oh. Tagos pa siya. Ito ay media na plywood. Merong isa pang 1/4 na plywood. Kaya doble-doble yung kanyang tagos. Hirap bunutin kasi masyadong malalim ang tama. Okay. So babalik na rin natin para yung tubig hindi matapon lahat. So, this time nakabaliktad naman yung ating target. Tingnan natin kung matatamaan pa natin. Yung target natin nakabaliktad yung mineral water. Tingnan natin kung matatamaan natin. Kakasana natin to. Grabe ang tigas. Okay, tingnan natin kung tatama pa tayo. Nakabaliktad ang ating mineral water. Sapol na naman. Baybay natin yung ating tali. Ito ang ating tali. Okay, so yan ang tama niya. Sapol na sapol siya sa gitna. Ito ang kanyang tama. Tingnan natin yung tama sa likod kung tagos din. So ayan, medyo bumukol lang. So ayan ang tama niya. Ayan, nakabaliktad siya ngayon pero sapol siya sa gitna. Okay, so ito naman ang tatargetin natin ngayon. Mas maliit ito na mineral water.
Yung pinakamaliit na mineral water yun, yung ating tatargetin. Napakasimple lang na aking trigger na ito. Konting tulak lang doon sa mechanism niya. Yan. Lock na kaagad yan. Hindi na mahuhukot yan. Yan sa paglagay ng tali, napakadali lang. Ganyan lang. Sasabit lang doon sa ating line release. Yan. So, dire-diretso na yung pag-bubol. Yan, okay na agad ang kanyang tali. Pwede na uling magkasa. Na-secure na uli ang kanyang tali. Tigas. Okay, so tignan natin yung pinakamaliit na mineral water naman ang ating tatargetin ngayon. Bullseye. Okay, so nakuha ko na yung kanyang sight. Mandali na. Nakakabisa ko na kung saan ko siya patatamaan. So ito yung ating tali sa doon sa ating pinaka-shot o pinaka-bala. So, for the meantime, nylon lang muna ang ginamit ko. So, ito ang kanyang tama. So, ito ang ating pinakabala. Yun ang kanyang tama. Tagos din sa kabilang ang ating tagos ang ating bala sa plywood na dimedya. O, ayan, nakapal niyan. Tagos sa dimedya. At bukod dyan sa medya, meron pang 1/4 na plywood dyan. Tagusan din. Bali 3/4 ang tinagos niya. Okay, so tatanggalin natin ito. Babaklasin natin yung ating Medyo mahirap bunutin kasi malalim ang tagos. Yan. Marine plywood ito. Isang 3/4 isang medya at saka isang 1/4 na plywood, pero tagos na tagos pa rin. Okay, isang tira na lang, last shot na tayo. Tignan natin kung makakatama pa ulit. Okay, so ang paglo-load, ganun lang, kasimple. Ilalagay muna ng ganyan ng goma, then ipapasok natin yung ating pinakabala. Yan. Ganyan ang position ng goma, pati yung tali. Yan ha. Tapos itatama natin sa pinaka-trigger mechanism, doon sa trigger. Yan. Tapos konting tulak lang yan. Yan. Pag lumagitik, okay na yan. Lock na yan. Nakalak na yan. Hindi na yan makakalas. Okay, so sa pagtatali, i-overlap muna natin yung isa yan. Naka-overlap siya dyan. Tapos sabit dito sa pinakailalim na portion na pin. Tapos dito sa ating line release. Kahit na gaano kahaba ang ating tali, walang problema. Nasa sa inyo kung gaano kahaba ang gusto ninyong ilagay na tali. Itong ginawa kong tali, 10 feet lang itong sa akin. Okay na sa akin to, yung 10 feet. Okay. Loaded na uli siya ngayon. I mean yung tali, okay na, secure na. Pwede na nating i-load. Medyo mahirap nga lang ito kalabitin. Maglagay ng goma. Kasi matigas yung isa. Okay, loaded na tayo ngayon. Eto, wala kang kakaba-kaba maski alugin pa yan. Hindi magre-release ang ating trigger mechanism. Napaka-safe niyan. Safe na safe yan.
Magre-release lang yan kapag ginalaw natin na yung trigger na ito. Okay, so itong itong kauna-unahan na trigger ginawa ko na mayroong line release. Okay, so isa pang testing, tingnan natin. Bullseye ulit. Sa pululi siya. So, kabisado ko na kung saan ko sisipatin. Alam ko na sipat ng aking spear gun. So, kukunin uli natin yung ating bala. Ayan. Ito yung ating, nandito yung ating kuwan. Yung ating pinakabala. So, ito siya. Ang tama niya, ayun ang kanyang tama. Tignan natin kung tagusan din sa kabila. Ito, tagus din yung balaw. Tagusan din. Okay, so napakalakas ng aking spear gun na ito. Halos 3/4 ang binaon niya na plywood. Kasi merong isang 1/4, tapos yung isa, medya yan. Ayan o, napakakapal na plywood. Okay, so, ayan, bubunutin na natin yung ating target. Napakahirap tanggalin kasi plywood ito. Napakakunat. Ayan, tanggal na siya. Okay. Init. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Nakita natin na nakakatama tayo sa ganung kalayong distansya na mineral water gamit ang aking spear gun na merong line release. Ito ang kauna-unahang spear gun na merong line release na ginawa ko. Napakasimple lang na ito gamitin. Itutulak lang ng kaunti doon sa ating trigger mechanism. Yan, nakalak na yan. Pag lumagatik na, tumunog na, ibig sabihin, nakalak na yan. Tapos pwede na natin ikamada yung ating tali. Okay, so far, okay naman ang kanyang performance. Hindi nagbubuhol ang tali. Magandang bulusok ng bala. Napapatama ko kung saan ko parting ipatama ang ating bala. Pansamantala, nylon lang muna ang ginamit ko na tali rito. Hindi pa ako nakakabili ng monoline na tinatawag, yung pang spear gun talaga. Okay din naman, medyo matibay din naman eh. Hindi naman basta-basta napuputo lang ang nylon na ginamit ko. So, eto ang itsura niyan. Napakasimple lang na ang pagkakadesign ko rito. Yan ang kanyang line release. Dito pinapatong yung tali. Then, secure na secure yung ating tali. Pwedeng doblehin ng goma. Pwedeng isa lang. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea tungkol sa mga ganitong klaseng spear gun. Okay, so nakita nyo ang tama niya, ang gaganda. Ang lakas pa na ito. Ganito pa lang yan ha. Siya ay ano lang ito. 10mm lang ito na rubber. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana may napulot kayong idea kung paano magawa ng ganito. Tignan nyo na lang kung paano ko ginawa. Okay, so maraming salamat sa mga bagong subscribers. Until then.